Sa Yukon, posible na raw matupad ang matagal nang inaasam ng Filipino community sa teritoryo sa anunsyong 100,000 pondo ng Yukon government para sa pagpapatayo ng isang Filipino community hub sa lugar. Ang mga maaasahan dito sa report ni Teresa Redula. That's been a long-awaited pangarap, baga. Finally, we got it. 100,000 for the feasibility study to start with the community hub. Malaking milestone daw para sa mga Pilipino sa Yukon ang anunsyong pagpopondo ng gobyerno ng teritoryo. Suporta para sa pagtatayo ng isang community hub para sa lumalaking populasyon ng mga Pilipino sa lugar. Sa katunayan, ayon sa 2021 census, pinakakaraniwang pinanggagalingan daw ng immigrants sa Yukon ay Pilipinas. At sa mahigit 5,000 mga migrante sa teritoryo, nasa 26.1% nito ay mga Pilipino. The hub will be a vibrant space to connect culture, build community, and empower Filipino Canadians to give back even more to this beautiful place that we call home. Sa taunang Pinoy Fiestacular sa Whitehorse kamakailan, nilagdaan ng Yukon Government at ng Canadian Filipino Association of the Yukon o CFAY ang isang letter of intent para itayo ang nasabing community hub sa teritoryo. Lunes, inanunsyo naman ng gobyerno ang 100,000 pagpopondo bilang suporta rito. We have spaces here, but hindi na siya kakasya sa dami ng gumagamit. When I say kakasya, like, it's always fully booked. Kuminsan, we're using the social hall of the church and all other spaces that are for rent. Ani Pelayo, sa lumalaking populasyon ng komunidad sa Yukon, naging mapaghamon na rin daw ang paghahanap ng espasyo para sa kanilang year-long calendar of community events. Nais daw ng grupong magkaroon ng isang sariling multi-purpose community hub na mayroong office spaces, kitchen, multi-purpose hall para sa mga pagtitipon, isang gym para sa sports activities, at posibleng community housing. It's actually like a wild dream, a very ambitious one. But ngayon nangyari na magkaroon ng feasibility study and they were supported by the government. And it's from the bottom of my heart, I have to say this loud na nagpapasalamat ako. Sinubukan ng Omni News na makapanayam ang Government of Yukon. Pero sa halip, nagbigay sila ng isang statement mula kay Premier Mike Pemberton. Aniya, pinapatatag ng halos 2,000 Pilipino sa Yukon ang kanilang komunidad na may mahalagang papel sa kanilang teritoryo. Dininig daw nila ang malaking pangangailangan ng komunidad at ipinagmamalaki rin daw ng Yukon Government na suportahan sila sa mga susunod pang hakbang. Kahit sino pag napunta na isang lugar, hahanap ng isang mapagsisilungan, and we feel at home if we can find a Filipino home, and that is the Canadian Filipino Association. Sana by February or March next year, matapos ng feasibility study, and this is the time we are going back to government and to the stakeholders because magkaroon pa ito ng mga proseso at ibalik ulit natin, ipresenta natin. Nasa early stages pa raw ang pagpaplano para sa hub na ito. Dagdag ni Pelayo, malaki ang kanilang pasasalamat sa Yukon Government at sa komunidad na aniya ay pinagkukuhaan daw ng lakas ng kanilang grupo. Teresa Redula, Omni News, Toronto.